Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Wala umanong kinalaman si Vice President Sara Duterte sa nangyaring traffic disruption sa Commonwealth Avenue sa Quezon City noong Huwebes ng umaga, October 5. Ito'y matapos mag-viral sa social media ang pagpapahinto ng mga pulis ng Quezon City Police District o QCPD sa mga motorista sa kahabaan ng Commonwealth Avenue upang magbigay daan sa pagtawid ng convoy ng Vice Presidente. Sa isang letter na naka-address mismo sa QCPD, itinanggi ng Office of the Vice President na sila ang may pakana nito at hiniling na imbestigahan ang insidente. Agad namang humingi ng paumanhin ng QCPD sa pangyayari at sinabing nagkamali ang kanilang tauhan dahil sa maling impormasyon. Pinababa rin muna sa pwesto ang pulis na nagbanggit ng pangalan ni VP Sara hanggat gumugulong pa ang investigasyon. Muling mangungutang ang Pilipinas ng $300 million o mahigit 17 billion pesos sa Asian Development Bank o ADB upang mas mapalawak ang pinansyal na estado ng bansa. Ayon sa ADB, ang perang uutangin ng Pilipinas ay magpapabuti sa financial infrastructure kasama na ang digital financing ecosystem ng bansa. Dagdag pa ng lender na makakatulong din ang pondo na ito sa mga magsasaka at mga maliliit na negosyo upang mapalago ang kanilang kita sa pamamagitan na rin ng insurance. Binigyang diin pa ng ADB na plano ng bansa na makamit na maitaas sa 70% ang bilang ng mga Pilipino na may account holding sa financial institution sa taong 2024. Aabot sa 9 billion pesos ang estimated cost ng pagsasaayos at pagpapanatili ng seguridad sa mga lugar na malapit sa West Philippine Sea ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sinabi ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. nitong Huwebes, October 5, sa kanyang pagbisita sa Pag-asa Island kasama si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Bronner, hinihiling nito na mapabilang ang nasabing pondo upang mas mapabuti pa ang lagay ng mga isla malapit sa WPS tulad ng Pag-asa Island at upang mas mapalakas pa ang kontrol ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Ginawang halimbawa pa ng AFP Chief ang Pag-asa Island bilang simbolo ng soberenya ng Pilipinas kung saan dito nakadeploy ang mahigit 100 sundalo at pulis. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.